Ang akala ng iba, kapag nagnegosyo ka, yayaman ka na. Nakikita kasi natin yung mga post sa social media, yung tipong mag-business ka para yumaman. O kaya naman yung be your own boss. O yung madalas nating marinig na negosyo para sa financial freedom. Tapos gigising ka lang ng 5 a.m. araw-araw, then by age 30, milyonaryo ka na. Kaya ayun, marami sa atin ang sinubukan na magsari-sari store, online selling, food cart, e-loading business at iba pa. Pero bakit ganun? Sa dami ng effort, pagod at puhunan, parang mas lalo pang nalulubog ang iba. Ako din mismo dumaan dyan. Nakapagsimula ako na mahigit 7 negosyo, mula computer shop, food cart, training centers, reselling, freelance services at marami pang iba. Lahat ng yan sinubukan ko dahil gusto kong makaahon sa buhay. May ilan na kumita pero marami rin ang nalugi. Akala ko kasi noon na ang puhunan lang ang kailangan, pero habang tumatagal, na-realize ko na mahalaga pala ang diskarte, kaalaman at tamang mindset. Kaya sa video na ito, kung isa ka sa mga gustong magnegosyo o baka meron ka nang nasimulan pero hindi pa rin kumikita, itong video na ito ay para sa iyo. Bibigyan kita ng real talk insights kung bakit maraming negosyo ang hindi nagtatagumpay. At ano ang mga dapat mong malaman para hindi masayang ang oras, pagod at pera mo. Walang sugarcoating dito at totoo lahat ang sasabihin ko mula sa mga naranasan ko mismo. Kaya kung seryoso ka, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Una, walang clear na target market. Isa ito sa mga pinaka-common na pagkakamali ng mga nagsisimula ng negosyo. Ang daming Pinoy ang nagsisimula kagad ng negosyo dahil lang sa uso o dahil nakita nila sa Facebook na kumikita daw. Pero ang hindi nila naiisip, para kanino ba talaga ang business na ito? Tandaan na ang lahat ay hindi target market. Hindi porket maraming tao sa lugar nyo, lahat yan ay magiging interesado sa binibenta mo. Halimbawa, kung magbebenta ka ng Korean skincare products sa isang probinsya na hindi naman sanay ang mga babae sa mga 10-step routine araw-araw, at ang hanap lang nila ay yung mga sabon na pampaputi sa palengke, o kaya naman magtitinda ka ng mamahaling sushi sa lugar na wala namang mahilig sa Japanese food. Kahit gaano pa kasarap ang luto mo, mali ang audience mo at walang bibili ng produkto mo. Kailangan malinaw ang sagot mo sa tanong na ito. Sino ba ang ideal customer ko? Ilang taon na siya? Saan siya madalas tumatambay online? Anong klaseng problema o desire ang meron siya na masusolusyonan ng produkto ko? Kapag klaro ang target market mo, alam mo kung paano mo mapapaliwanag ang produkto mo, anong presyo ang reasonable, at saan ka magpo-promote. Huwag mong isipin na ito ay dagdag trabaho lang kasi ito ang lifeline ng negosyo mo. Dahil kapag ang target market mo ay maling tao, kahit araw-araw ka pa mag-post, hindi ka pa rin kikita sa negosyo mo. Ang pangalawa, puhunan lang ang pinaghahandaan at hindi ang kaalaman. Karaniwan sa atin kapag may ekstrang pera, na-excite tayong magtayo ng negosyo. Madalas mong mababasa sa mga Facebook group yung tanong na, may 10,000 pesos ako, ano ang magandang negosyo? Pero tandaan mo na maliban sa puhunan, mas mahalaga yung kaalaman mo sa negosyong papasukin mo. Hindi sapat yung may produkto ka lang. Kailangan mo rin na marunong ka sa pagpepresyo, pag-market, pag-manage ng inventory, at kung paano ka makikipag-compete sa ibang negosyo. Kahit sabihin pa nating galing Hong Kong yung mga paninda mo, kung hindi mo naman alam kung paano ito ibebenta, pag walang bumili, bagsak kagad ang negosyo mo. Kaya bago ka maglabas ng puhunan, mag-ipon ka rin ng kaalaman. Manood ka ng mga free tutorials, sumali sa mga webinars, o kumausap ng mga negosyante para makakuha ng idea. Tandaan mo na kaalaman muna bago puhunan, at yan ang tamang mindset. Ang pangatlo, gusto ng instant na kita kaysa sa pangmatagalang strategy. Lahat tayo gustong kumita kagad. Gusto natin, ngayong buwan lang may ROI na tayo. Kaya minsan kapag mabagal ang sales sa unang linggo, nawawalan na tayo ng gana. Pero tandaan mo, ang negosyo lalo na sa umpisa, napakabagal niyan. Isa yan sa mga long-term game na kailangan ng tiyaga, strategy, at mahabang pasensya. Kung ang mindset mo ay basta kumita na lang kagad, may tendency na gumawa ka ng shortcut. Bibili ka ng mga trending na produkto pero hindi mo naiintindihan ang branding. Tapos kapag nawala na sa uso, magpo-promo ka kahit na malugi ka na para lang makabenta. Pero sa katotohanan, ang sustainable na negosyo ay hindi nabubuo sa hype kundi sa solid na system. Maganda rin na i-check mo ang competition mo. Paano ba sila nagbebenta? Ano ang ginagawa nila consistently? Huwag ka kasing padalos-dalos sa mga desisyon mo. Tandaan mo na ang negosyo ay parang pagtatanim. Hindi ka pwede magtanim ngayon tapos bukas may bunga na kagad.
Pero kung tama ang diskarte mo, sa tamang panahon, susuklian ka nito ng steady income. Ang pang-apat, kulang o walang marketing strategy. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi kumikita ang isang negosyo dahil walang ibang nakakaalam na may negosyo ka pala. Marami kasi sa atin ang umaasa na lang sa mga family and friends bilang customer. Pero isipin mo, hanggang kailan ba sila bibili sa'yo? Marketing is not just about posting once a week sa Facebook at mag-aabang kung may magme-message sa'yo. Kailangan na maging consistent ka sa pagpopromote ng business mo. Gumamit ka ng mga tamang salita o keyword sa caption, mag-post ng mga behind the scenes, mag-share ng mga testimonials ng mga dati mong customers, at gumawa ng mga promos na may sense of urgency. Kung wala kang marketing plan, parang nagtayo ka lang ng tindahan sa disyerto. Meron kang ang business, pero wala namang dumadaan. Hindi mo naman kailangan ng milyon para makapag-market. Libre lang ang Facebook at TikTok at makakakuha ka ng mga customers sa tulong nito. Basta tandaan mo na ang pinakaunang benta ay ang laging pinakamahirap. Pero kapag nakilala ka na, dadali na rin ang daloy ng kita. Ang panglima, emotional decision making at hindi database. Maraming Pinoy na negosyante ang gumagawa ng desisyon base sa emotion. Halimbawa, kung may customer na nagrereklamo, bigla na lang silang magbababa ng presyo kahit hindi pa alam kung valid ba ang concern. O kaya naman, nakita yung kapitbahay na nagbebenta ng same product kaya bigla na lang magpapalit ng produkto para lang makasabay. Sa negosyo, hindi dapat pinapagana ang damdamin. Dapat ay may data ka ring basehan. Tulad ng ilan ba ang aktual na benta sa isang linggo? Anong oras ba ang may pinakamaraming inquiries? Alin ba sa mga post na ito ang may pinakamataas na reach? Dapat ay bumuo ka ng system na magtatrack ng mga ganyan. Dahil mas malalaman mo kung ano ang dapat mong ulitin at kung ano ang dapat mong baguhin. Kapag nagdesisyon ka kasi galing lang sa gut feeling mo, para ka lang sumugal ng bulag. Pero kapag may data ka na sinusundan, meron kang direksyon. Hindi mo kailangan ng high-tech na system, kahit simpleng Google Sheet lang o notebook. Basta ang importante ay consistent ka sa pagsusulat ng performance ng negosyo mo. Ang pang-anim, hindi naiintindihan ang costing at pricing. Isa sa mga nakakalungkot pero totoong dahilan kung bakit maraming negosyo ang nalulugi dahil mali ang costing. Ang akala ng iba, kapag may benta na, kumita na kagad. Pero ang hindi nila tinitingnan ay yung mga maliliit na gastusin, like delivery fee, packaging, kuryente, pamasahe at oras. Halimbawa na lang, nagbebenta ka ng burger worth 50 pesos. Pero kapag binuo mo ang gastos para sa burger na yon like tinapay, karne, mantika, gasul, mayonnaise, ketchup at ang oras mo, baka lumalabas na 48 pesos na kagad ang total expense mo. E di 2 pesos na lang ang kinita mo. Kailangan kasi ay marunong ka mag-compute. Hindi lang yung puhunan ng produkto ang titingnan mo, kundi pati na rin ang overhead cost. At kapag nagpresyo ka, dapat kasama na rin dun yung gusto mong kita, hindi lang break even. Dapat alam mo kung paano magdagdag ng markup na fair sa mga customers mo pero sapat naman para kumita ka ng tama. Ang pangpito, walang differentiator o yung kopya lang ng kopya. Sa dami ng mga online seller ngayon, hindi na sapat yung may paninda ka lang. Lahat kasi halos ay nagbebenta ng milk tea, burger, Korean products o ukay-ukay. Pero ang tanong, bakit sa'yo bibili ang mga customers at hindi sa iba? Kung parehas lang naman kayo ng produkto, parehas lang ng presyo, parehas lang ng post, bakit nga ba sila bibili sa'yo? Kaya dapat may X factor ka. Baka mas unique ang packaging mo, mas mabilis ang delivery, may kwento sa brand mo na relatable sa mga buyer. Tandaan na ang negosyo ay hindi lang lagi sa bentahan. Ito ay ang relasyon mo sa mga customers mo. Huwag kang matakot na maging iba. Sa dami na magkakaparehas na negosyo ngayon, ang pagkakaiba ay mas mapapansin. Kaya imbes na manggaya ka, pagandahin mo ang sarili mong style. Mas mainam kung original na may character kaysa naman kumopya ka ng walang dating. Ang pangwalo, hindi nakikinig sa feedback ng mga customers. May mga negosyante kasi na kapag na-criticize, ang taas kaagad ng kilay. Nung sasabihin pa nila na, edi wag kang bumili, yan ang attitude nila. Pero kung gusto mong magtagal sa negosyo, feedback ay hindi insulto, kundi opportunity. Kapag may nagreklamo na matigas ang tinapay mo, baka kailangan mo mag-adjust ng luto. Kung may nag-comment na mahal masyado ang delivery fee, baka pwede kang maghanap ng courier partner na mas mura. Yung mga sinasabi ng mga customers, lalo na kung paulit-ulit, yan na ang clue para i-upgrade mo yung serbisyo o yung produkto mo. Hindi porket ikaw ang may-ari, ikaw na palagi ang tama. Customers ang humahawak ng pera mo. At kung hindi mo sila pakikinggan, mawawalan ka ng kita. Tandaan palagi na ang negosyo na hindi marunong makinig ay ang negosyong hindi rin magtatagal.
Ang pangsyam, walang cash flow management. May benta ka, oo. Pero alam mo ba kung saan napunta ang kita mo? Maraming small business owners ang walang sistema pagdating sa cash flow. Halo-halo na lang ang pera. Pinambili ng groceries, pambayad ng utang o yung pangkape. Dito nagsisimula ang pagkalugi kasi akala ng iba ay kita mo pa rin ito. Pero pagdating ng mga bayarin, wala ka na palang pera. Dapat malinaw ang sistema mo. Tulad ng magkano ang kita mo, magkano ang operational expenses mo, magkano ang dapat mong i-reinvest sa negosyo mo, at magkano ang pwede mong gamitin. Mas maganda pa nga kung may 3 kang lalagyanan ng pera. Isa para sa expenses, isa para sa savings, at isa naman para sa sarili mong allowance. Hindi mo naman kailangan na maging accountant para sundin ito, pero dapat may disiplina ka. Dahil kahit gaano kalakas ang sales mo, kung hindi ka naman marunong sa money management, hindi rin uunlad ang negosyo mo. Ang pang-10, nawalan ng consistency at gana. Ang pinakamadalas na dahilan kung bakit hindi kumikita ang isang negosyo dahil nawalan ng gana ang may-ari. Sa simula syempre super excited. Araw-araw nagpo-post, todo promote, pero pagdating ng isang buwan at walang benta, unti-unting nawawalan ng gana. Pero ang totoo, ang negosyo ay parang relasyon. Dapat consistent ka. Hindi yung pwedeng susubukan mo muna, tapos kapag hindi kumita, hindi mo napapansinin. Normal lang na may araw talagang matumal. Pero kung magtutuloy-tuloy ka lang, matututo ka rin na mag-adjust at mag-promote ng tama ng produkto mo at lalakas din ang sales mo. Hindi mo naman kailangan maging perfect kagad, pero ang kailangan mo ay disiplina. Yung gumising ka araw-araw na para bang may boss na nanonood sa'yo, kahit ikaw naman mismo ang boss. At ang consistent na effort kahit maliit, mas epektibo yan kaysa sa effort na on and off. At sa huli, hindi naman talaga madali ang magnegosyo. Totoo yan, pero hindi rin imposibleng kumita. Basta alam mo ang mga dapat mong iwasan at handa kang mag-adjust. Sa bawat pagkakamali, may aral. Sa bawat feedback, may opportunity. At kung gusto mo makaahon sa hirap gamit ang negosyo mo, huwag mong sayangin ang puhunan mo dahil lang sa kakulangan ng kaalaman. Matutong mag-research, makinig at maging bukas sa pagbabago. Tandaan na hindi laki ng puhunan ang magdadala sa tagumpay, kundi ang lalim ng pag-unawa mo sa iyong negosyo. At kung nagustuhan mo ang video na ito dahil na rin sa mga real talk tips na binigay ko tungkol sa pagnenegosyo, i-like mo naman ang video na ito, mag-subscribe na rin at mag-comment sa baba na ready na akong umangat. At ikaw ba, may negosyo ka ba na nalugi? Ano ang mga pagkakamali na ginawa mo kaya nalugi ito? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.